And we're moving on with our lessons. We are now on episode 4 mga kaluto and pricing na po tayo. Dito malalaman natin kung paano papresyohan yung mga dishes ninyo. And we will start. Ngayon ito na mga kaluto, no, gagawa na tayo ng ating selling price without tax and final price, no? So with regards dun sa previous episode natin, which is episode 2, no? Naalala nyo, sabi ko gagawa tayo ng kunwari ang pork adobo recipe. Ayan. So, balik tayo kay recipe. Makikita natin dyan yung yield natin. Ayan, nakalagay. 332 grams. No? Yun din po yung ilalagay natin sa yield per kg ng ating pork adobo. 0.332 grams. Ayan. So, yung food cost, saan natin siya kukunin? Kay recipe din po. Ayan, nakalagay dyan, 129 pesos point 33. Ayan. So, lagyan natin si food cost dyan, 129.33. Check natin. Ngayon, makikita nyo, nakalagay dyan si quantity, no? Ano ba si quantity? Yan is kung ilang hati yung gusto mong hati dun sa kabuuhang timbang ng recipe ng dish mo. Ngayon, meron ako ditong portion per kg. Ngayon, paano ko ba kinakalculate yan at para saan yan? No? Yan yung magiging timbang kung sakaling hatiin mo man yung yield natin, hahatiin mo siya. For example, hinati mo sa 4, hinati mo sa 3. So, ilan yung timbang nun? Gaano kabigat kada isang portion? So, ang gagawin po natin dyan is si yield, i-divide natin sa quantity. Ayan. Tapos, check lang. Ngayon, sabihin natin gusto mong hatiin yung yield natin sa 4. Ayan. Automatically, alam natin na ang isang portion mo is 83 grams or let's say 80 grams, no? Kasi hindi naman din magiging sakto yan. Let's say 83 grams or 80 grams. Yan. Sa isang portion, isang platito, meron kang 83 grams. At sa isang recipe natin, makakagawa tayo ng 4 na platito. So, ayun po yun. So, itong price per portion na tinatawag, ito po yung presyo kada isang platito mo, no? Wala pa po itong tax at wala pang food cost. Ito lang is, dinivide natin si food cost into 4, no? For example, ulitin natin yung formula, food cost divided by quantity. Ayan. Check ko lang, ayan. Kaya siya lumabas, 32.33 pesos. No? Kung gusto nyo malaman kung tama ba, edi i-multiply nyo si price per portion kay quantity at ang kalalabasan po niyan is si food cost. Ngayon, ideal food cost. Kung pinanood nyo yung episode 3, alam nyo na 40% ang food cost natin. May kita nyo dyan at ilalagay ko dyan 40%. Ayan, 40%. Boom! Automatically, lumabas na naman si price without tax, no? Paano nangyari 'yon? Saan mo nakuha 'yon? Ano yung formula? So napakasimple lang po, no? Ang gagawin po natin diyan is si price per portion i-divide natin kay ideal food cost which is 40% and automatically lalabas ang selling price without tax na 80 pesos. 80.83. So, kada isang portion mo ng 80 grams, ang benta mo without tax, dun sa platito na yon is 80.83. Ganun po yan. And let's say, paano pag nabenta ko lahat, no? Simple lang, si 80, i-multiply mo to 4. At makikita mo doon yung total na kalalabasan. Bigyan kita ng example, ha? Just example lang. Kung calculator gamit mo, pwede rin po yan. So, si 80, i-multiply mo lang sa quantity. Ayan. So, pag nabenta mo tong 4 na to, ang kikitain mo ay 323 pesos. No? Eh, yung food cost mo, ayan yung ginastos mo, at ito naman yung kikitain mo ng kabuuhan. No? Ngayon, paano mo naman malalaman siguro, no? Napaka-basic na paano mo malalaman kung magkano yung talagang kinita mo.
Napakasimple lang po na syempre ibabawas mo ito kay food cost, no? Bigyan ko yung example ulit na itong selling price without taxes mo yung kabuuan, ma-minus mo lang kay food cost. Oh. So itong 193 po, ito na po yung kabuuhang kita mo. No? Ito na yung buong kita mo. No? Pero hindi yan mapupunta sa bulsa mo dahil ipapaliwanag ko rin po yan sa ating episode 5 kung papaano at kung saan niya napupunta at kung paano yung hati-hatiin. Ayan. So dito muna tayo, nakapokus naman tayo sa pricing. Ngayon kung wala kang Excel, paano pa yan? Paano mo gagawin? No? Kasi ito, dinivide lang natin. Si price per portion, dinivide natin kay 40%, kaya nakuha yan. Paano kung wala? Kung meron kayong calculator, mga kaluto, tandaan nyo na ilang 40 meron sa 100. No? Sample natin, divide natin ha. So, 100%, ito sa 40%, ayan, nalagay sa gilid. Ilang 40 meron sa 100, no? Kapag calculator ang gamit po ninyo, tanggalin nyo na po yung percent sign, gawin nyo siyang whole number, 140. Ayan, so, i-divide lang natin yan, si 100 divided by 40, kung calculator ang gamit nyo, ay nakalabasan, 2.5. Ngayon, gagawin naman natin, paano makukuha yan, no? Kasi 2.5 pa lang yung lumalabas. Simple lang po, si price per portion, i-multiply mo yan sa 2.5. No? Pakita natin, magiging pareha yung sagot. So, si price per portion multiplied by 2.5 is equals to 80.83. Katulad nito. Parehas na parehas, no? Kung wala kayong Excel, tandaan nyo po, ilang 40 meron sa 100 or whatever food cost na meron kayo, kung whether yung food cost nyo is 50%, so ang kalalabasan po niyan is 2, o kung 30% naman, 35%, whatever. No? Depending yan sa food cost ninyo. Ngayon, paano kung may tax kayo? No? Tax. Yan, magkakaroon lang naman kayo ng tax kapag malagong-malago na yung business ninyo, nagkaroon na kayo ng stall, sarili nyong kainan, ayun, tsaka lang kayo magkakaroon ng tax. Pero kung sa bahay, depende pa rin po, no? Kung magkakaroon kayo ng tax. Kung yung bahay mo ay ginawa mong production area, malamang may tax ka. So, paano natin idadagdag yung tax sa selling price without tax para makuha yung final price. So, napakasimple lang po. Ayan, burahin natin. Let's say na ang tax mo ay 20%. 20%. Yan na yung tax mo lahat-lahat. No? Lahat na kailangan mong bayaran. Paano ko idadagdag yung 20% sa 80.83? So, kung Excel ang gamit nyo, sir, mga kaluto, ayan, equals lang po, yung formula natin, si tax, i-multiply mo kay selling price. No? Ganun lang po. Ay, bakit naging 16? No? 16.1. Kasi po, kinuha mo lang yung 20% ng 80. No? Ngayon, paano naman magda-add yung dalawa? Napakasimple po, i-add nyo lang. Plus, yung 80 natin. Ayan. So, ang final price niya with 20% of tax is 96.99, no? Almost 97 pesos na. Ngayon, kung wala kayong Excel, paano naman po yung gagawin? No? So, itong 80 po natin, itong 80 pesos natin, i-multiply, gagawin natin itong decimal, no? Gagawin natin decimal si tax. Ngayon, let's say, ayan. So, si selling price natin, gagawin natin decimal si tax, multiply natin yan sa, nakalagay po yan sa description box ulit nung episode 3 natin kung papaano, no? 1.20. Ayan. So, automatic yan. Kita nyo? Parehas. Pero decimal yung ginamit ko, hindi percentage.
So, ganun rin po ka-importante na malaman nyo kung paano i-convert into decimal si percentage na nakalagay po sa description box ng episode 3 natin, no? At kung pinanood nyo naman po yung episode 2 to episode 4 na ngayon, malamang medyo nakakahabol na kayo sa ating lesson. Kaya napaka-importante po na pagtuunan ninyo ng pansin, no? Para hindi kayo malito. Dahil madali pong makalito ang numbers. Yan. So, meron pa po tayong iba pang lesson na coming up. And i-upload ko po yan at i-explain ko po sa inyo kung ano-ano yon. At ayan po, ganun lang po kasimple mga kaluto. At sana po practicein po ninyong maigi dahil numbers po yan, no? Mabilis po tayong makakalimot at mabilis po tayong malilito. Watch out for the next episodes po. Ipapaliwanag ka pa po yung ibang branches, no? Na food costing kung interesado pa po kayong matuto ng much more deeper into it, no? So, ano pang hinihintay ninyo? Practicein nyo po ito ng practicein and happy cooking!